Kung hindi nga ba si Chelsea Manalo ang ipinadala ng Miss Universe Philippines sa Miss Universe, aabot ba tayo ng top 12? Hello Carolas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, marami pong salamat. Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon, kung hindi si Chelsea Manalo ang ipinadala ng Miss Universe Philippines, sino kaya sa mga runners-up niya ang pupwede at pwedeng umabot ng top 12 sa Miss Universe? Pag-usapan natin yan ng bonggang-bongga. Kasi ang dami talagang mga bitter din at mga naghahanash na sana hindi na daw si Chelsea Manalo ang ipinadala sa Miss Universe 2024 at mas deserving daw yung mga runners-up niya. Pag-usapan natin yan. Umpisahan natin sa Miss Universe Philippines 4th runner-up. Miss Universe Philippines 2024 4th runner-up, Christy McGarvey. Kung siya nga ba ang ipinadala sa Miss Universe 2024, kakabog nga ba? Or mag-stand out nga ba? Or makikipagbardagulan nga ba doon sa mga Latina? In my opinion ha, sa sarili kong opinion to ha, kung dalawang beses nga siyang itinanggi at itinakwil at ginawa lang siyang runner-up ng Miss Intercontinental, ano pa kaya yung ano pa tawag dito? Ano pa kaya kung sa Miss Universe? O di ba? Sabihin natin she has the height and the height and the height. Yun lang. Yun lang ang meron niyang kaya niyang makipagbardagulan doon na halimbawa nawala si Chelsea she has the height talaga ng bonggang-bongga, but the personality of Chelsea wala siya noon. The beauty of Chelsea, bongga pa rin yung Chelsea, but everything, she has the height. Yan lang talaga yung lamang niya kay Chelsea when it comes talaga pag-usapan natin kung sino ang ipapadala sa 2024 Miss Universe. So, Christy McGarvey, maganda naman siya, matangkad, kaya na medyo hook. Ano nga ang tawag doon? Medyo, anong Tagalog term nun? Yung hukot. Tama ba? Nakahukot siya pag hindi siya, pag wala siya sa camera. Pero pag sa camera siya, gano'n naman siya. Yung niya, yung ano ba tawag na, yung tindig niya ay hindi pang Miss Universe ang bonggang-bongga. At saka hindi pa panalo ng mga ganyang may edad na, di ba? Napag-usapan niya ni Hello the Universe. Pag may edad, makakapasok ka, makaka-join ka, pero ligwak agad. Di ba? Pag na ipilit kasi, ang dami-daming babae sa Pilipinas. Pag-usapan naman natin dito, kung if ever man na hindi si Chelsea at yung Miss Universe Philippines 3rd runner-up, Tara Valencia, kakabog ba sa Miss Universe? I think medyo ito pa, mapapansin, matangkad, maganda, everything, morena yung kulay, but iba pa rin kasi yung Chelsea Manalo. Iba yung personality na meron si Chelsea Manalo. Same din sila ni Tara na very kind ang personality, very ano ba tawag doon? Very reserved and very, ano ba tawag doon? Very subdued. But, experience, Tara Valencia, medyo, sorry sa mga fans ni Tara Valencia, medyo kasi siya sweet, pa-sweet, pa-bebe, ganon. Konting pang push, talagang pang Miss Universe talaga yung mga eksenang Tara Valencia. Yung mga beauty, height, beauty, and everything kay Tara Valencia. Kailangan niya munang maging matured ang bonggang-bongga when it comes talaga sa pageant. At, syempre, alam na natin kung anong kulang ni Tara Valencia. Communication skills. Train, hard more. Kaya better pa rin talaga ni si Chelsea ipadala sa Miss Universe. Ngayon, eto na ang Miss Universe Philippines as second runner-up, Maria Atisa Manalo. Kung siya ang ipinadalo doon sa Miss Universe, aabot ba tayo ng top 12? I think hindi. Alam mo kung bakit, guys?
magbe-blend lang si Maria Atisa Manalo doon. Hindi, favorite ko si Atisa, alam nyo yan. Number 1 niya si Atisa sa prediction ko eh. Number 2 lang si Chelsea. But, sa mga Latina at mga European, nagbe-blend lang. Just like VVV. Parang pagdating doon, yung ganda ni BBB, parang wala na. Parang nalusaw bigla. I don't know kay Atisa, but ganun din yung vibe ko kasi nung nakita ko si Atisa in person and BBB in person, very mistisa. So, ang dami kasing mga mistisa doon. Ang dami mga Diyosahan ng mga mistisa doon. Same as Atisa. But, I think hindi din. Hindi din talaga. Sa Miss Cosmo nga, hanggang top 10 lang siya eh. Sa Miss Universe pa kaya na talagang nagkataon lang talaga na bardagulan this year, nagkataon lang talaga na ang dadaming malakas na Latina, nagkataon lang talaga na hindi tayo pinalad na umapak pa ng top 12, ng bonggang-bongga. Pero kung ipinadala si Atisa doon, I think hindi din. Kasi alam naman yung mga performance ni Atisa, di ba? Very reserved din. At hindi rin ibinibigay ang lahat when it comes talaga sa pag-perform ng bonggang-bongga. Lagi na lang tayong may nakikitang kulang, chuchu-chuchu, ganyan-ganyan. At ang kanya talagang problema ay ang comm skills. Yun talaga, better. Kaya better talaga na si Chelsea Manalo ang ipadala doon sa Miss Universe than Atisa this year. Kasi stand out ang beauty ng Chelsea Manalo when it comes talaga sa facial beauty. Diba? Kasi Latin country yun, diba? So, sanay na sila sa mga mistisa. Kung Asia ang ipadala dyan, baka si Atisa yung shine bright like a diamond o kaya mga African continent. Diba? Pag Europe kasi medyo at saka Latin country, medyo tagilid yung Atisa Manalo. So, ngayon, pag-uusapan natin, Stacey Gabriel. When it comes na siya ang ipinadala at hindi si Chelsea, siya kunwari ang nananalong Miss Universe Philippines 2024. Kakabog ba siya? Abot ba siya ng top 12 or top 5? I think sa personality ni Stacey, very bubbly personality, very engaging. I doubt it. Kasi, sige, sabihin natin mapapansin siya kasi talagang kabogera talaga si Stacey when it comes sa mga pa-eksena. Lalo na yung edition sa Miss Universe ay lobby and the elevator and hagdanan na edition ito. Nakakaloka. Maleta edition. Talagang magsishine si Stacey kasi nga alam niya kung paano magaling siyang kumuha ng masa, ng loob, talagang smile kong smile, eksena kong eksena. Feeling ko magiging best friend sila ni Dominican Republic, hindi si Peru. Charot lang. Charot lang. Hindi, palagay ko lang ha, kung si Stacey ang ipinadala this year, wala naman akong problema. Kakabog talaga yung lola mo, knowing Stacey Gabriel, knowing her communication skills, knowing her beauty. Beauty, what type problema? Check na check na check na check. Ang ganda talaga ng lola mo when it comes sa personal, lalo na check na check talaga. When it comes sa eksena at pasarela, parang ano din siya, Celine Santos Afria, Dominicana Republica. Republica di Dominicana. Feeling ko magiging ganyan si Stacey. Ang sasabihin is Stacey Gabriel, Kainta, Philippines. So, kompleto pa. Same sila ng mga pa-eksena niya. Ni Dominican Republic, feeling ko magiging close sila. Magiging best of friends na sila ng Dominican Republic, ng bonggang-bongga. Feeling ko lang ha. At saka yung ano kasi ni Stacey, yung yun, yung personality talagang parang si Celine Santos Frias din talaga. Talaga, eksena ako dito. Pak! Diba? Ganun talaga. Eksenadoro talaga si Stacey Gabriel. So, pwede, i-consider ko talaga siya na pwede siyang ilaban ngayon. Pero kung aabot ng total, I don't know. Depende kasi yan sa judges kung bet na bet ka ng mga judges, diba? Aabot ka talaga ng dulo kahit na hindi siya bet ng karamihan. Basta bet ka ng judges. Pero yung Stacey talagang, walang reserve kasi kay Stacey. Eksena din siya kung eksena. Laban din kung laban. Lamon din kung lamon. Kaya I think pwede din. Makukonsider ko siya ng pwede. Ang demerit ko lang kay Stacey talaga ay yung height niya. Kung si Chelsea Manalo na mas matangkat sa kanya ng bonggang-bongga, ay medyo nalalamon yung height. Ano pa kayong kay Stacey? 5'4" lang yung lola nyo. So,
Yun lang yung konting problema ko sa kanya. Pero, pwede siya. Pwede. Baka umabot pa nga yun, di ba? Ng 12. Kasi eksena talaga yun pag sa swimsuit. Talaga, harot kung harot talaga yung Lola Stacy ninyo. Kaya, consider. But, I think, this year talaga is for talagang yung kapalaran talaga ay para kay Chelsea Manalo. At super deserve naman niya. At nakita naman ninyo, nailaban niya naman talaga ng bonggang-bongga at buong puso ang Pilipinas. At nakuha niya ang Miss Universe Asia. Di ba? Ang saya-saya. So, ayun lang. Kung yung mga runners-up ni Chelsea, yung mga hindi umabot ng top 5, yung mga umabot ka ng top 5 sa Miss Universe Philippines, mukhang nakukulangan pa rin ako sa kanila at mukhang hindi ako nabibilib kung ilaban sila sa Miss Universe. Ano pa kayang hindi umabot ng top 5? O di ba si Victoria Velasquez Vincent saan napunta? O di ba? Di ba hindi nga siya. Sabi ko sa inyo, hindi talaga pansinin yung mga mistisa-mistisa na yan pag doon held sa ibang bansa yung mga dapat talaga mag-shine bright like ada yung mga Beatrice Luigi Gomez, mga ganon, mga Maxine Medina, talagang Shamsu Subsub, Janine Tugunon, Venus Rura, mga Ariela Arida, Miriam Kim, mga ganyang leveling ng fest na may Pinoy na Pinoy, hindi yung super mistisa talaga na talaga lang, nagbe-blend lang kasi pag mistisa yung ilalaban natin. So, ganon. I think si Stacey Gabriel ang more na lalaban kasi makikita kasi natin sa performance ni Stacey na walang holdback. Talagang makipagpuksaan talaga siya, makipagbardagulan kasi hudang maliit siya, lalaban siya ng bonggang-bongga. So, sa apat na runners-up ni Chelsea, I think Stacey yung kayang makipagbardagulan sa Miss Universe. But, pasensyahan si Chelsea ang ipinadala at nagkumabog naman siya ng bonggang-bongga. The top Asian countries na nag-perform sa preliminaries at ayun nga, Miss Universe Asia. So, ano pa bang hahanapin natin? Huwag na tayong humanas. Perfect na si Chelsea Manalo na mag-represent ng Pilipinas ngayong 2024. Abangan natin sa 2025. Sino kaya mga sasali? Babalik kayo yung mga runners-up. Ay, piling ko si Tara yung hindi kasi may supranational siya. Ewan ko dito sa mga iba, baka babalik. Abangan na lang natin. Kaya uli ba nila makipagbardagulan? Kaya uli kaya nila makuha ang corona? So there you go guys. Maraming salamat sa inyo at napag-usapan natin if ever man nga kung hindi si Chelsea Manalo ang ipinadala ng Miss Universe Philippines, sino kaya ang kakabog dito sa mga runners-up na. Ayun, comment down below lang kayo sa inyong mga violent reaction, mga views and opinion dyan kung sino dyan sa apat ng sa apat ng mga girls na yan possible na makaplay sa Miss Universe if ever na sila ang ipinadala. Maraming salamat! This has been Jason Ortega. Paalam!